Ito yung balita ngayon mga kababayan. After na manumpa, after ng inauguration ni US President Trump, si bagong US Secretary of State Marco Rubio mga kababayan affirms US support, sabi rito, for Manila. Masama na naman yung loob nito ng mga DDS kasi pinalalabas nila ngayong Trump administration si President Trump mas close kay Digong. Ano man ang pakinabang ng Amerika kay Digong? Sabihin ba yung anak niya mga kababayan, Vice President, wala nang political influence nga yung mga Duterte. Pati si Sara, wala nang influence sa kanyang mga dating kaalyado. At ang mga kaalyado niya, yung China, kalaban ng Amerika. So walang punto, mga kababayan, para yung bagong administrasyon ng Amerika kumiling po sa mga Duterte. Sabi nga natin, mas close nga yung si Trump sa Marcos kasi kaibigan ni Imelda Marcos. Personal na kaibigan. Noon pang panahon, hindi pa nakilala yung mga Duterte. You see? So ngayon, as a proof na hindi totoo yung mga pinapakalat na propaganda ng mga Duterte, nadidistansya yung Amerika sa atin kasi close daw sa China. Winarningan po ni Rubio. Do not mess around with the Philippines in Taiwan. Yun ang sinabi ni Rubio. Hindi pa siya nakakaupo. Last week pa, sinabi ni Secretary Rubio, binalaan mga kababayan yung China. You see? Ito ang proof, mga kababayan, na seryoso sa pagsuporta sa atin yung Amerika. Report ito, latest report 16 hours ago ng Reuters. Exclusive, US deploys Typhoon missile launchers to new location in the Philippines. O, di ba? So it will become a deterrent mga kababayan. Magdadalawang isip na yung China. At right now mga kababayan, aktibo na tinutugis yung mga Chinese sleeper agents dito sa ating bansa. May nauli po na Chinese national naniniktik dito. Galit si Mao Ning. Nagsalita si Mao Ning. Siya pa yung may ganang magalit mga kababayan. Yung spokesperson ng Chinese Foreign Ministry. Mga walang ya talaga. Kayo na yung naniktik. Kami yung may karapatang magalit. Kasi naniniktik kayo dito sa amin. Nakikipagkaibigan kami sa inyo. Trinato namin kayo sa mahabang panahon bilang isang kaibigan. Pagkatapos, naniniktik kayo dito sa amin. Inayaan namin yung mga Chinese nationals na yung iba nga, naging Filipino na Chinese-Filipino na yumaman dito sa aming bansa. Pagkatapos, ito yung gagawin ninyo sa amin. Titiktikan ninyo kami. Kaya tama itong ginagawa. Mga kababayan ng ating gobyerno, may proposal na bawiin ng National Grid Corporation. Yun ang pinag-uusapan ngayon sa Congress. Galit si Marcoleta. Ito yung balita. House leader calls rumored government takeover on NGCP a good investment opportunity. Ngayon si Marcoleta galit. Alams na. Why focus on NGCP? Marcoleta says power generation is the problem. Nagpapalata si Marcoleta kung sino yung nasa likod niya. Sabagay, alam natin, kalyado niya si Digong. Si Digong, pro-China. Alam na natin. Tapos si Marcoleta, tumatakbong senador. Hindi ka makakatikim ng boto galing sa amin. Yan ang malinaw. So pahiya dito mga kababayan yung mga DDS. Sabi dito, newly confirmed US Secretary of State Marco Rubio on Thursday vowed to continuing support of the United States for the Philippines amid dangerous and destabilizing actions of China in the South China Sea. Kasi nga po mga kababayan, hindi man pwedeng magbago sila. Kasi may tratado tayo, military treaty with America na napakatagal na. At we are a strategic partner ng Amerika. At parehas yung ating ideology, yung belief. Kaya malabo, mga kababayan, yung pangarap ng China. Kasi yung China, communist, ayaw man natin sa ganyang uri ng belief. Tapos, mga atheist sila, walang paniwala sa Diyos. Ang paniwala nila sa sarili lang nila at saka sa dragon. Na ang dragon po, simbolo ni Lucifer.
ni Satan. Another call for Satan is dragon. Yun ang dinodyus nila, mga kababayan. Paano makikipag-alyansa tayo, mga kababayan, sa ganong uri ng bansa kontra sa ating religious belief at yung kultura nila, iba man sa atin. Communist sila pagdating sa politika, political ideology, communist sila, tayo, democracy tayo. Naka-pattern sa American democracy. Yes, sabi dito sa balita. In a readout released by the U.S. Department of State spokesperson Tammy Bruce, said Rubio conveyed the message to his Filipino counterpart, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, sa pamamagitan ng tawag sa telepono. Secretary of State Marco Rubio spoke today with Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo about issues of mutual concern, including the PRC's dangerous and destabilizing actions in the South China Sea, sabi po ni Bruce. Secretary Rubio conveyed that the PRC's behavior undermines regional peace, instability, and inconsistent with international law, sabi po niya. Rubio also underscored Washington's commitments to Manila under the Mutual Defense Treaty, a long-standing framework between the two nations. Kahit sino pong umupong presidente sa Amerika, lalo na si Trump, ang belief ni Trump, parehas ng belief ng ating Pangulo. Pati nga sa woke ideologies, kontra mga kababayan si Trump, tinuldukan na niya yung woke ideologies. Dalawa lang niya ang aking nire-recognize na gender, babae at saka lalaki. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kontra din doon sa sex education na sinusulong ni Risa Ontiveros. Tinawag ng ating Pangulo na abhorrent, ridiculous and abhorrent provisions ang nandyan niya sa sex education bill na pinopropose ni Risa Ontiveros. Kasi ito parte ito, mga kababayan, ng tinatawag na woke ideologies. Yan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Matino din na mag-isip tulad ni Trump. Yan sabi dyan in a media interview in Taguig City, Marcos reaffirmed his support for sex education but rejected the woke elements in the bill which he called ridiculous and abhorrent. Yan mga woke ideologies. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, in shock, you will teach your 4-year-olds how to masturbate. That very child has the right to try different sexualities. This is ridiculous, this is abhorrent. This is a travesty of what sex education should be to the children. He further emphasized the importance of parental rights in educating their children. What about the parents? Sabi ng ating Pangulo, wala silang karapatan na sila ang mag-decide kung ano ang kailan turuan yung bata. I'm a parent, I'm a grandparent, so I feel very strongly about this, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Yan mga woke ideologies, sa demonyo po yan. Yun din, mga kababayan, ang kontra ni Trump, yung gender equality. Sabi ni Trump, mga kababayan, dalawa lang na gender ang aking nire-recognize. Babae sa lalaki, male and female. Kasi po si Trump, Bible believer po siya, consistent sa turo ng Bible. The Bible verse that explicitly states male and female is Genesis 1:27, which says, so God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Tinalaula po ng woke believers, woke ideologies. Litong-lito na ang mga tao sa mundo. Kinonfuse po ng mga believers nito, mga woke ideologies. Satanic po siya, for your information. Kasi ang father of confusion and lies, si Satan po. Satan inspired po ito ng mga sinusulog nila. Butit si Trump ang nanalo, mga kababayan. Sabi po ni Trump, binuhayan niya ako ng Diyos. I survived the assassination to make this country great again. Palakpakan po yung mga Amerikano during the inauguration. Imagine, gahibla na lang, mga kababayan, yung bala na tumama sa kanyang tainga. Talagang niligtas siya, mga kababayan, ng ating Panginoon para yung Amerika na siyang pangunahing bansa na nagpapalaganap ng
kaligtasan ng sangkatauhan ay muling makabangon, kinontrol ng mga demonic politicians. You see? Sinabutahe yung ating big brother, Amerika. Kaya tingnan ninyo kung anong pinagagawa ng Amerika. Yun din ang pinagagawa natin dito. Yung mga liberal-minded dito, inspired ng mga liberal sa Amerika, na ang pinapalaganap na mga kataruan, demonic. So going back dito sa issue ni Rubio, in a tweet on X, Manalo said that he spoke with Rubio and congratulated him on his appointment as the 72nd U.S. Secretary of State. We discussed the importance of the Philippine-U.S. alliance for the prosperity and security of Indo-Pacific and the strength of our bilateral political, economic, and people-to-people ties. He continued forward working with Secretary Rubio and his team towards addressing challenges and sustaining the momentum in positive trajectory in our bilateral relations. Kaya tuloy-tuloy ang support ng Amerika sa atin. Ito na, US deploys Typhoon missile launchers to new locations in the Philippines. Siguradong tatargetin na naman ito ng black propaganda ng mga DDS po. Kasi yung mga DDS, ang mga vloggers dyan, yung mga kilalang vloggers nila, sineminar po, tinuruan magsinungaling at magpropaganda ng China mismo. Pinadala dun sa China po, tinuruan kung paano magpropaganda para lasunin yung isipan ng mga Pilipino. Kaya sabi ko sa inyo, pag kayo nakikinig, baka maniwala kayo sa kanila. Yung tao pa naman, because of the sinful nature ng tao po, madali silang mapaniwala sa kasinungalingan kaysa sa totoo. Di ba? So, sabi dito, launchers can send missiles as far away as China and Russia. Batteries moved to undisclosed location elsewhere on Luzon Island, sabi po ng source. Relocation does not indicate that batteries would permanently be in the Philippines, sabi ng US. Yan o. Tomahawk cruise missiles, mga kababayan, ang pinosisyon na po dito sa ating bansa. Para niya siguro, Mr. Maravillas, na narinig ng Amerika yung mga suggestions mo. Sabi ko po, ang Amerika, more than 5,500 yung kanilang mga nuclear warheads na pwede pong iilagay dito sa mga missile launchers tulad nitong Tomahawk. 500 lang po ang para patas lang ng number ng nuclear warheads ng China. Ang China po may 500 nuclear warheads. Kahit 500 din sa atin. O kung hindi, mga 1,000 para alam ng China na pag sinimulan nila ang gulo, alam nila kung anong aabutin nila. Ubusan ito ng lahi. Sabi ko nga mga kababayan, kung medyo nagdadalawang isip ang sino man, mag-volunteer po ako. Ako ang pipindot. Ubos kong ubos. Goodbye Earth. Ako na ang pipindot. Volunteer ako, Mr. President. Volunteer po ako para tapos na. Walang magkinabang. So, ang choice ng mga Chinese, live and let live. Wala tayo tulad ng mga Israelites. Ganyan po ang mga taga-Israel, katapang. Mayroon sila na tinatawag na Samson option. Pag pumasok anya kayo rito para ubusin kami, ang mangyayari sa inyo, hindi na kayo makakalabas dito sa aming bansa. Ubos tayo lahat. That is the Samson option. Kaya tingnan ninyo ang Israel, napakaliit lang na bansa. The size of Bicol region lang po sila. Pero hindi matinag-tinag. Hindi sila nagpapa-intimidate sa kahit kaninong bansa. Even America, hindi siya pwedeng diktahan. Priority nila yung kanilang safety. Kahit walang approval sa Amerika, we will do it our own. Ganon sila. Kasi pa man, wala silang choice. Kung uubusin niya kami ng kalaban namin, ang kalaban po ng bilyon ng Israel, sila 11 million lang. Pero ang kalaban nila bilyon, the Muslims, the Arabs, ilan sila sa buong mundo, the communists including China. As far as Malaysia po ang kalaban ng Israel. As far as Mindanao. Kasi yung mga Muslim sa Mindanao, anti-Israel po sila. Lahat ng Muslim sa buong mundo, plus China and Russia, you see, a superpower, kalaban siya.
ng Israel. Pero hindi po ang Israel nagpapasindak. Ganon dapat ang mindset din natin. Kasi sabi ng Israel, gusto ninyo kaming ubusin? Gusto ninyo kaming i-erase from the map of the earth? Kasama kayo sa mabubura. Kasi ililibing namin kayo rito sa aming bansa. Ganon. Tulad ng ating lupang hinirang, ang mamatay ng dahil sa iyo. Dapat ganon. I-emphasize natin sa mga Chinese. We are ready to die for this country. Kasi wala man tayong ibang bansa. Hindi tayo papaalipin sa kanino man na maulit yung history ng ating bansa. Inalipin tayo ng mga banyaga tulad ng mga Kastila, mga kababayan for more than 300 centuries. Papayag kayo sa ganon? Mahiya-iya naman tayo sa ating mga bayani na inialay ang kanilang buhay para sa ating bayan. Tama po, mga kababayan? Kaya sabi ko, dapat ilingin natin sa Amerika yung 1,000 na warheads, nuclear warheads, iposisyon natin Luzon, Visayas, and Mindanao. At tama ito na nag-deploy na po ng mga Tomahawk missile, sabi dito sa balita ng Reuters, as our deterrence. Nuclear deterrence dapat ang ilagay natin. Kasi yung mga taong yan, takot din yan. Imagine yung yung atomic bomb ng Amerika ginihulog po sa Hiroshima, Nagasaki. 2 pa lang yun na bomba. Kung may 1,000 tayo, ubos ang mga Chinese. 500 nuclear warheads ng China, tapatan natin ng 1,000. Yung 1,000 galing sa sa Amerika kasi 5,500 naman yung kanila. Di okay na. Ganun lang. Sigurado yung mga pro-China mag-iingay dito sa balitang ito, mga kababayan, na may Tomahawk cruise missiles na pala tayo rito. The senior Philippine government source said the redeployment would help determine where and how fast the missile battery could be moved to a new firing position. The mobility is seen as a way to make them more survivable during a conflict. Satellite images showed the batteries and their associated gear being loaded onto C-17 transport aircraft at Lawag International Airport in recent weeks, said Jeffrey Lewis of the Middlebury Institute of International Studies. The white train canopies that had covered the Typhoon equipment were also removed according to the images seen by Reuters and not previously reported. So bago po ito, mga kababayan, and we have a treaty with America. Kaya this is legal. Ayan sabi diyan, relocation of Typhoon launcher from Lawag International Airport. Satellite images show the relocation of US Typhoon launchers from Lawag International Airport in the Philippines. The C-17 transport aircraft carrying the launchers is captured in transit. Yan ang Lawag International Airport. Ito, C-17 transport aircraft relocation Typhoon launcher. Dito pala nakalagay, ito yung Typhoon launcher trailers, canopies covering Typhoon equipment. Pinosisyon siya dati dyan, mga kababayan, pero sabi nilipat, wala na siya. Typhoon launchers no longer present. Ito yung previous image po. Ito yung present image, wala na. The Typhoon system is part of a US drive to amass a variety of anti-ship weapons in Asia. Indo-Pacific Command, which oversees US forces in the region, told Reuters the Typhoon have been relocated within the Philippines. Boss Indo-PACOM and the Philippine government declined to give the specific location to which the batteries were moved, kung saan po linipat. The US government has coordinated closely with the Philippine government on every aspect of the MRC deployment, including the location, said Commander Matthew Comer of Indocom, Indo-PACOM, referring to the Typhoon by initials of its formal name, mid-range capability. Pwede siyang umabot po. Pag pinalipad mo siya, aabot siya sa China, pati sa Russia. Dapat po,
O ngayon, alangan man ikwento siya ng ating gobyerno. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, hindi lang nagsasalita. Tahimik lang siya sa mga isyong ito. Pero military yung ating Pangulo. Naganda po tayo. Pinapabayaan lang niya muna yung mga ginagawa sa South China Sea, sa West Philippine Sea ng China. Pero hindi po tayo bobo na hindi tayo maganda sa kanilang mga ginagawa. Pero tingnan ninyo, may nahuli na po na tiktik, spy, Chinese spy. So ibig sabihin, seryoso ang ating gobyerno sa crackdown po sa mga elemento ng China dito sa ating bansa. Kasi in-infiltrate na po tayo, matagal na. Lalo mga kababayan, nag-intensify yung infiltration ng previous administration. Yung nahuli pong spy, Chinese spy po, 5 years na pala rito na pangasawa yung isang Pilipina. Pumunta rito para manitik sa ating mga facilities, military facilities. Yan po, alleged Chinese spy posed as businessman, sabi ng Armed Forces. Itong mga pumapasok na magninigosyong Chinese dito sa Pilipinas, kailangan po may strict vetting process. Sabi po ni Margaret Padilla, spokesperson ng Armed Forces, this Chinese national has been residing in the Philippines for over 10 years. Hindi lang pala 5 years, over 10 years na. Married to a Filipina and established businesses in the country. Padilla revealed that the individual utilized high-precision equipment for topographic mapping and 3D modeling to gather data on military installations and critical infrastructure within the Philippines. Ito ang mga equipment was used to map and survey critical infrastructure strategic areas including police and military camps, ports, and even malls, airports, seaports, in the country's communication and energy grid. Kaya itong move ng ating mga congressmen, bawiin po ang National Grid Corporation. That is legitimate. Kailangan bawiin natin yung National Grid Corporation kasi Chinese po ang may-ari ng majority. Niluloko tayo. Kaya iniimbestiga ng Congress. Niloko po tayo. Bawiin natin. That is critical sa ating national security. It is a national security risk. The Armed Forces is committed to releasing further data recovered from the seized equipment after forensic analysis is complete, sabi po ni Padilla. Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. stated that this was the second arrest of a suspected Chinese spy since last year. Forensic analysis of equipment seized in the previous arrest also revealed images of military and police camps in Manila. Grabe ang ginagawa ng China sa atin. Namihasa, lalo ng previous administration. The Bureau of Immigration meanwhile said that the Chinese man nabbed for spying was married to a Filipina and has traveled in and out of the Philippines since 2015. BI Commissioner Anthony Joel Viado said the Bureau was able to obtain the details of Deng Wangqing, who was arrested last week as part of counter-espionage operation that began last month. So, pinaigting mga kababayan ng Marcos administration yung crackdown dito sa mga spies, Chinese spies, na namihasa, na mayagpag po, pinabayaan ng previous administration. Kaya huwag tayong paluloko po sa mga propaganda ng mga adversaries ng ating Pangulo. The 39-year-old Chinese was arrested along with 2 Filipino accomplices on Friday in Makati City. The group allegedly visited military camps, bases, power plants, offices of local government units, police camps, seaports, airports, and shopping malls frequently. They also visited EDCA sites and collated data that they transmitted through remote applications on their equipment. Sabi po dito ni Viado that they have shared the information with the Department of Justice and the NBI to support the investigation against the subject. Kaya siguro mga kababayan, inilipat yung ating Typhoon missile launchers galing doon sa Lawag International Airport kasi kasama siguro ito sa natiktikan at nilipat po sa unknown location. Ganun lang po. So very active yung China sa paniniktik po sa atin. Kaya wag tayo na magtitiwala po sa mga pro-Chinese politicians po. Kasi nangyari ito sa pagkikipagsabuatan sa mga pro-Chinese politicians.
and yung mga barkada nilang mga negosyante. Kaya libreng nakapag-ikot mga kababayan, buti na lang nahuli po ng ating mga otoridad. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.